Hello mga kababayan. So guys, etong si Erich Sylvester Tulfo, aka Erwin Tulfo, ay nagpaliwanag sa atin, no, na ng buhay niya sa Amerika, na siya daw ay nag-TNT doon. So guys, dun sa paliwanag niya, tungkol sa pagti-TNT lang, pero yung pinaka main issue natin na gusto nating sagutin niya ay yung kanyang pagkakaroon ng US passport, no? At yung kanyang US citizenship, di ba? Hindi naman niya sinasagot. Hindi nga niya tinouch yun eh. Ang sinasabi niya, may nagagalit sa kanyang mga vloggers, no? Pero hindi naman niya tinouch yung subject na tinatopic ng mga vloggers sa kanya, which is yung kanyang pagkakaroon ng US passport at saka yung pagiging US citizen niya. Ang sinabi lang niya, siya ay nag-TNT sa Amerika. Yung kahirapan ng buhay dito na nagtulak sa kanya na mag-TNT sa Amerika. Okay, ako naman naniniwala doon, nag-TNT siya doon. Halimbawa, nag-given na yun na kumbaga sa buhay niya sa Amerika, parang chapter by chapter. So, ayun yung chapter 1, nag-TNT sa Amerika. Pero 'di ba, asan yung chapter na nagkaroon ka ng US passport? Asan yung chapter na ikaw ay naging citizen doon, 'di ba? Tapos asan yung chapter na sinasabi mo na renounce mo na yung pagiging US citizen mo? At ang alam ko, hindi yun ang chapter eh. Ang chapter talagang ni-revoke yung kanyang US passport. So guys, dito meron pa siya mga sinasabi na hirap ng buhay niya doon, 'di ba? Hirap ng buhay niya dito sa Pilipinas. Pero kumbaga man guys, hindi nga yun ang pinaka-topic. Dapat guys, ganito kumbaga man, kung ano yung ini-issue sa'yo, ano yung binabato sa'yo, dapat yun ang sinasagot mo, di ba? Para tong si Sara Duterte, ang tinatanong yung confidential funds, di ba? Pero etong si Sara, tama nga si Congresswoman, Franz Castro. Pagka etong si Sara, may tinanong ka, yung parang pusit, di ba? Yung pipisikan ka ng yung dumi, di ba? Kumbaga man hindi sasagutin yung issue. Ito naman si Erwin Tulfo, in fairness, hindi naman niya inaano yung mga vloggers. Hindi naman niya winiwisikan ng itim na tinta. Bagkos, ang lang sa kanya, hindi niya rin naman sinasagot yung pinaka main issue. So guys, dito nakikita ko parang kung sakali lang na etong si Erich Sylvester Tulfo aka Erwin Tulfo mananalo bilang senador dito sa Pilipinas, na ang alam ko naman talaga, alam ng COMELEC na may problema sa kanyang citizenship, kasi otherwise kung walang problema yon, tinakil na niya yon dun sa kanyang programa, di ba, kung saan sinabi niya na nag-TNT siya. Ibig sabihin, kaya hindi niya matouch yung issue na yon, may problema, di ba? Kasi kumbaga man, ang pinairal na lang niya dun sa pagsasabi niya na nag-TNT siya doon, less talk, less mistake. Kumbaga, kesa hindi niya madepensahan, magkabulol-bulol siya, o makalimutan niya yung script, hindi na niya tinouch yung subject ng pagkakaroon niya ng US passport at saka yung tungkol sa citizenship niya sa US. So, ang tingin ko dito, pinalusot talaga to ng COMELEC. Kasi parang kung may gusto ka yatang ipa-disqualify sa COMELEC ng kumakandidato sa anumang posisyon, meron lang silang itinalagang certain appointed time, parang kung kailan yung tututol do sa pagkakandidato ng tao na yon, hanggang dun lang sa petsa na yung pwedeng magreklamo na i-disqualify yung pinaka gustong kumandidato sa ganung posisyon. Sa tingin ko, alam to talaga ng COMELEC, kaya nga lang naisip siguro nila baka naman makalusot na tapos na yung deadline para sa pagrereklamo sa mga kandidato para ma-disqualify, ito na nga, hindi na daw siya ma-disqualify kasi nga lagpas na dun sa petsa
ng pagrereklamo para i-disqualify ang mga kandidato, no? So guys, dito, syempre pagka nanalo siya, kasi sa tingin ko na number 1 siya sa lahat ng mga mga surveys, no? Tanghere, SWS, Pulse Asia, 'di ba? Number 1 siya So, kumbaga man, napakahirap, no? Kasi hindi na i-give up yan ni Erich Sylvester Tulfo na para hindi siya maging senador. Hindi na niya i-give up yan kasi abot kamay na niya yung pagkasenador Hihintayin na lang niya talaga yung botohan Kasi number 1 siya So, kumbaga man, parang sure ball na talaga na mapapasa kamay niya yung minimiti niya maging senador siya. So, sa tingin ko, no, dahil nakalusot sa COMELEC, baka may basbasto ng Malacanang, ang mangyayari lang guys, magiging yes sir sa Malacanang. Kasi tayo guys, dapat wala tayong loyalty kay Sara, hindi tayo DDS, tapos kay Marcos, hindi tayo loyalist. Dapat ang natin, loyalty, no, yung pagmamahal natin, hindi sa tao, hindi sa pamilya, hindi sa apelido, dapat sa bayan. So guys, ang mangyayari nito, kasi nga, kumbaga, alam naman talaga ni Erich Sylvester Tulfo na pinalusot lang siya ng COMELEC dahil sa basbas ng Malacanang, magiging yes sir to. So, hindi niya madideny yun, no? Kasi, hindi niya matouch yung subject na pagkakaroon niya ng US passport at saka yung pagiging citizen niya sa US, no? Na sa tingin ko sabi niya wala siya in-scam. Actually, in-scam niya Amerika. Niloko niya yung Amerika kasi nga hindi naman talaga siyang si Erich Sylvester Tulfo na pinanganak sa Hawaii. Bagkos siya si Erwin Teshiba Tulfo na pinanganak dito sa Tacloban. So, ayun na nga guys, no? Nasa atin naman yun kung gusto natin siya iboto o hindi. Pero para sa akin guys, no, kung yung sa sarili niya identity, halimbawa man, no, nagsinungaling na siya sa US, tapos dito hindi niya ma-explain sa Pilipinas, ba't nga ba siya naging si Erich Sylvester Tulfo doon, no? Hindi man lang niya binigay sa atin yung benefit of the doubt, na baka sakaling maunawaan natin siya, ba't niya nagawa yun, di ba? Kumbaga man, talagang totally, inalis na niya yung mga explanation na yon kasi nisip niya kaysa naman makasira pa talaga to sa niya, kandidatura niya, no, wag na lang niyang itakel at baka makasira pa sa pagiging senador niya, no, kasi abot kamay na nga. So guys, para sa akin hindi siya dapat iboto, pumili kayo ng iba, no, although kasi alam niyo malakas naman siya sa Malacanang, talagang mabibigyan naman siya ng pwesto sa gobyerno. Pero yung ibig kong sabihin, yung siya kumbaga man appointed lang, 'di ba, na presidente dahil na rin siguro sa trust issue na may tiwala sa kanya ang presidente si PBBM. Pero yung maging elected, no, which is ang ibig sabihin siya ay inihalal natin, pinili natin siya, nilagay natin siya sa pagiging senador. Parang magbigay naman tayo ng chance sa iba. Nandiyan naman si Dr. Willie Ong, di ba? Pwede naman siya. Si Abalos, si Franz Castro, di ba? So, kumbaga man, nandiyan din si Bosita. So, maraming pwedeng i-replace sa kanya na matitinurin naman. So, kumbaga man, sana mag-isip-isip kayo kung gusto niyo iboto si Erwin Tulfo, syempre, karapatan nyo yun, no? Ang sa akin lang naman, sinasabi ko lang na magiging yes sir lang yan sa Malacanang. So, kailangan kasi, pagka namili tayo ng senador, no? Kumbaga, hindi siya beholden kahit kaninong partido. Hindi siya nakagapos ang kamay sa kahit anong partido kasi wala siyang tinatanong na utang na loob, no? Dapat siya, kung pipili tayo, wala siyang utang na loob sa Duterte, wala siyang utang na loob sa Malacanang, di ba? So, ayun lang guys, pero kayong bahala, no? At sana lang ang piliin yung iboto, no? Kasi yan lang ang pinakakapangyarihan natin na magagamit natin tuwing eleksyon, no? Ang piliin kung sino yung mga deserving. Huwag natin piliin yung sikat, no?
ang piliin natin, yung sa tingin natin ay talagang mahal ang bayan, no? Na kikilos, gagawa at susulitin yung pasahod ng bayan, no? At hindi, kumbaga man mangungurakot pa, hindi si Ento hindi to si Erich to hindi to si Erwin Tulfo. Pero ibig sabihin ko yung mga hindi talaga mangungurakot, di ba? Yung ang nasa isip gawin ang maganda, kung ano ang maganda para sa bayan. So, ayun lang guys, maging tayo mapanuri at piliin ang pinaka tamang mga kandidato para sa mga posisyon na ina-applyan nila sa atin. So, ayun guys, dito na lang ako and blessings everyone. Bye!